Kamusta mga kaibigan? Maligayang pagbabalik sa ating channel, ang inyong political compass sa gitna ng magulong mundo ng Philippine politics. Ako ang inyong host, #walkwithlan, at ngayon magdadive tayo sa isang mainit na issue na bumubulabog sa Senado at social media. Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At oo napakinggan natin ang kanyang matapang na sagot, mag-inhibit na silang lahat. No? Sa pool si Senator Risa Hontiveros at nadaway pa si Palace Press Officer Claire Castro. Pero ano nga ba ang totoong laman ng labanang ito? Is it about justice or just another political circus? Para sa ating mga kababayan sa US, Canada, Australia, Dubai, Hong Kong, Japan, at lahat ng OFW sa worldwide, this episode is for you. Alam natin kahit malayo kayo, ang puso nyo'y nasa Pinas pa rin, kaya't ihanda ang kape dahil ilang mga minuto tayong mag-aanalisa, magtatawanan at mag-iisip ng malalim. Don't forget to hit that subscribe button, like, comment, share at magpadala ng super thanks para suportahan ang ating content. Let's make this channel a global hub for Pinoy political discourse. Ngayon, bakit nga ba sinabi ni Vice President Sara na dapat mag-inhibit ang mga senador at bakit nadamay si Claire Castro? Is this a fight for accountability or strategic political job? Let's unpack it with facts, a bit of humor, and a whole lot of heart. Ready? Let's dive in. Mga kaibigan, simulan natin sa context. Si Vice President Sara Duterte ay naharap sa impeachment trial dahil sa aligasyon ng korupsyon, partikular na ang paggamit ng 612.5 million pesos confidential funds. Pero wait lang, hindi ito simpleng kwento ng pera. It's a clash of political titans. Ang House of Representatives na nag-endorse ng impeachment ay sinasabing may mga constitutional infirmities sa kanilang proseso. Kaya naman noong June 10, 2025, bumoto ang Senado 18-5 para ibalik ang kaso sa House. Pero hindi ito dismissal Sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, the trial is still alive. Pero ito ang plot twist. Si VP Sara, in a fiery press conference sa Davao City, sinabing kung ipapa-inhibit ang mga pro-Duterte senators tulad ni Bato de la Rosa, Robin Padilla, at Bongo dahil sa alleged bias, dapat ipapa-inhibit din ang mga anti-Duterte tulad ni Senator Risa Hontiveros. No? Bakit? Sabi ni Sara, si Hontiveros daw ay nag-speech na nagsabing kailangan sirain ang mga Duterte. Ouch, that's a direct hit. At nadabayin pa si Claire Castro ang Palace Press Officer na sinabihan ng fake news propagator dahil sa kanyang mga pahayag laban kay Sara. Pero teka, is Claire Castro really the kontrabida here or is she just doing her job? Let's break it down with the lens. Ang tanong, is this impeachment about accountability or is it a political vendetta against the Duterte dynasty? No, let's look at both sides para fair tayo. No? Sabi ng mga kritiko tulad ni Representative Franz Castro, hindi maliit na bagay ang 612.5 million pesos. May mga ulat pa nga ang mga pangalan sa confidential fund receipts ay parang gawa-gawa. Clarice Hontiveros, Christina Applegate, Estrada, parang cast ng teleserye, no? Sabi ni VP Sara, kung bias ang usapan, maraming senador ang dapat umalis, hindi lang ang kanyang allies. At tungkol sa confidential funds, sabi niya, it's all politics and harassment. Para sa ating mga OFW sa Dubai, Riyadh at Toronto, ano ang masasabi natin? Is this a case of selective justice o talagang may baho sa confidential funds? Kung ikaw ay nasa Qatar o New York, i-comment ang opinion mo, Ano ang tingin mo sa impeachment drama? Hit that like button at i-share sa mga kababayan. Ngayon, pag-usapan natin si Senator Risa Hontiveros. Siya ang isa sa 5 bumoto laban sa pag-remand ng impeachment case sa House. Sabi niya, walang remand o return sa Constitution at ang move na ito ay parang delay tactic lang. Pero si VP Sara, diretsyong sinapol si Hontiveros, saying her alleged statement about destroying the Duterte's shows bias. Kaya nga raw, kung may i-inhibit, si Hontiveros dapat ang unang-una. Pero mga kaibigan, let's be real si Hontiveros ay kilala sa kanyang advocacy for human rights at transparency. Pero ang tanong, is her push for the impeachment trial purely about justice? Or is there a political agenda? Ang sabi ng ilang expose,
It's all about power play, no? At si Claire Castro, ang palace press officer nito, ay laging nasa hot seat. Sabi niya, responsibilidad ng mga opisyal na siguraduhin tama ang impormasyong ibinabahagi. Pero teka, siya pa ang may tunay may ganang magmalaki ha tungkol sa truth habang inaakusahan si VP Sara ng fake news. Sa isang press briefing, sinabi pa niya na nakakawala ng tiwala kapag mga opisyal ang nagpapakalat ng disinformation. Pero clear, sino ba talaga nagpapakalat ng fake news? Para sa ating mga kababayan sa Singapore, Japan at Australia, let's think globally. Sa ibang bansa tulad ng US, kapag may impeachment, straightforward ang process. Pero dito sa Pinas, parang teleserye na may plot twist every week. Kung nasa Sydney ka o Jeddah, mag-super thanks para suportahan ang aming deep dives. I-share din sa WhatsApp groups ng mga kababayan natin. Let's zoom out. Ang impeachment ni VP Sara ay hindi lang tungkol sa kanya. It's about the Duterte legacy, no? Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay nasa The Hague dahil sa alleged crimes against humanity ay isa pang layer ng komplikasyon. Sabi ni Sara, kahit ang kanyang ama ay biktima ng political harassment. Pero heto ang tanong ha, is this impeachment a way to weaken the Dutertes before the 2028 elections? Ang sabi ng ilang analyst, the Marcos Duterte fallout noong 2022, elections ang ugat nito. At para sa mga OFW sa Hong Kong at Canada, alam natin kung gaano kahalaga ang eleksyon, no? Sabi ni Sara, may dayaan daw sa 2025 senatorial elections. Totoo kaya? Ang mas malalim na issue, ang confidential funds, no? Sabi ng critics, bakit kailangan ng secret funds? Pero sabi ng pro-Duterte camp, it's necessary for national security. Sino ang paniniwalaan natin? Kung nasa London ka o Cebu City, i-comment ang take mo. Subscribe na rin para sa weekly political breakdowns. Ngayon, pag-usapan natin ang social media. Si Claire Castro in a press briefing, sinabihan ng mga opisyal tulad ni Senator Bato de la Rosa at Mayor Baste Duterte na maging responsable sa pagpo-post. Bakit? Dahil nag-share sila ng AI-generated video ng mga estudyanteng tutol sa impeachment. Fake news daw. Pero mga kaibigan, let's call a spade a spade. Si Claire Castro na lagi nagsasabi ng fight fake news ay may mga pahayag din na parang scripted mula sa Malacanang. Sabi niya, wala siyang kaugnayan kay Representative Franz Castro, pero bakit kailangan i-deny iyon ng paulit-ulit para may tinatakpan, di ba? At speaking of social media, ang mga expose ay nagpapakita ng galit na ilang netizens. Sabi ng isang user, takot si Sara sa impeachment kasi lalabas ang baho niya. Pero may iba namang nagsabi, no? Si Claire Castro ang tunay na attack dog ng admin. Sino ang totoo? Hey, para sa ating mga kababayan sa Qatar, Malaysia at Italy, let's be critical. Social media is a double-edged sword. It can amplify truth, but it can also spread lies. Kaya't maging mapanuri tayo ha, lalo na't ang politika sa Pinas ay parang laro ng chess. Every move is calculated. Kung nasa Abu Dhabi ka o sa Zamboanga City, mag-super thanks para sa mas maraming content. I-follow din kami sa X para sa real-time updates. Okay, mga kaibigan, ano natutunan natin ngayon? Ang impeachment trial ni VP Sara ay hindi lang tungkol sa confidential funds. It's a battle of narratives, power, and legacy. Si Sara ang kanyang matapang na buwelas, sina Paul Siontiveros at nadabay pa si Claire Castro. Pero sa gitna ng political circus na ito, ang tunay na tanong, sino ang tunay na nagsisilbi sa bayan? Para sa ating mga kababayan sa Los Angeles, Sydney, Riyadh, Davao City at lahat ng sulok ng mundo, let's stay vigilant. Ang politika ay hindi lang para sa mga nasa poder. It's for us, the people. Kaya mag-subscribe, mag-like, mag-comment at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan sa Dubai, Hong Kong at Toronto. Magpadala rin ng super thanks please para sa mas marami tayong makover na issues. Salamat sa ilang mga minuto mga kaibigan. Salamat sa inyong oras, mga panahon, mga kababayan. Hanggang sa susunod na deep dive. Ingat kayo at God bless the Philippines.